Yan, ng Senate at saka ng Congress. Pero yung mga ganong pagsasagot nila, o kung sino man, depende kung kanino galing, sino yung sumasagot para malihis yung. Ganun ko na tinitingnan yan eh. Regarding naman doon sa variability ng renewables, tandaan natin na variable nga siya, pero naka-design siya, yung kung kailan siya available, doon siya kailangan. Like yung solar. During peak hours, doon talaga nag-generate ang solar. At saka sa gabi naman, nandiyan naman ang wind. So, hindi kailangan ang isang planta, for example, coal, na tumatakbo, na siya yung papapel ng peaking at saka mag-ramp down siya pag di siya kailangan. Ang papel ng coal, dapat diretso lang yan na tumatakbo. Base load ang tawag doon. Bakit nagkakaroon ng problema sa grid? Kasi ginagamit yung base load pang ramping up and down. Na hindi yun talaga yung design ng isang coal power plant. Dapat consistent siyang tumatakbo. Maganda na lagyan natin ng renewables para yung flexibility ng ating demand sasagutin ng renewables. Kung complementing, di ba, meron tayong baseload, may mid-merit, may peaking. At itong mga nag-peak na to, tsaka mid-merit, doon papasok ang ating renewables, which is, yun yung characteristic talaga ng renewables. Pagdating naman dyan sa rate, nakita naman natin yung technology bumababa. Pababa na talaga, mura na. Ang presyo. At talaga ang presyo. At yung price niyan, fixed price yan. Walang cost of fuel eh. Hindi katulad ng coal. Nag-bid kunyari yan, pero ito yung presyo niya, kunyari mababa. Pero pag tumaas ang presyo ng bala na coal, ipapass on ka, automatic pass on sa consumer yan. Kaya hindi ko pwedeng sabihin mas mura ang coal kaysa sa renewables. Free ang fuel. So, ganun ko na siguro muna explain yung pagdating sa rate, sa variability, at saka yung naging issue dyan sa ano niyan, para mas maintindihan kasi masyadong technical na yung iba. Baka hindi tayo magkatagpo sa Baka lumamig yung kape, ipagyo natin. Pero sir, nakita kanina, you have